Ang humawak talaga ng baton ay ang majority leader. No other than Congressman Sandro Marcos. Alam mo, tama talaga na binabatikos natin sila eh. Kasi pag walang batikos, talagang akala ng mga ito sila ng pinakamagaling eh. Ito yung boto. Kanina, attorney. 6 votes, yes. Buksan ang kahon. 38 votes, wag buksan ang kahon. At walang nag-abstain. Sino po ba yung 6 na buksan daw ang kahon? Sigurado ako, negative dyan ang boto ni Congressman Garbin, Congressman Jennifer, Congressman Rufus Rodriguez, yung mga Mindanao kaya na congressman dyan, marami dyan sa negative. The boat is sinking. The boat is sinking. Yan na po ngayon ang nangyayari. Kaya tingnan po ninyo. Kung hindi pa yan the boat is sinking, bakit 38 votes yan ang no? Huwag buksan ang kahon. Actually, on the part po of Attorney Man, sa political side, medyo kami doon. Wala kaming pakialam masyado. More on sa legal lang talaga. Tinitingnan lang po namin, meron ba kayong nilabag sa batas? Kung may makita kaming mukhang may nilabag, we will file the appropriate cases. Ganun lang po. More on sa legal side lang talaga kami. Itong Attorney Man Scarpio ay criminal action. Criminal action po. Opo. Yes. Saan pong fiscal ito final? Quezon City Prosecutor's Office. Yun. So, aabangan ho natin yan. Kasi magiging landmark case yan. Hindi po ba? Kasi sigurado naman, pag sila ay nag-probable cause, charge sila ng fiscal, akyat naman sila. Mag-appeal sila. Kayo, ganun din man si Attorney Man Scarpio, hindi po ba? So, he is ready to exhaust all ready. available legal remedies. Yes. Then go ahead. Iakyat nyo na. Ako, ang tingin ko dyan, kung ganito lang din, na kung ano lang ang gusto nyo, gagawin nyo, sige, gawin nyo na lahat. Gawin nyo na lahat. Para maakyat nyo na yan sa Senado at doon na mag-trial at doon na mga abogado ni Vice President Sara ang pwedeng magtanggol sa kanya at mag-present ng kanilang ebidensya. Practicing lawyer and former congressman also of his district in Northern Samar, Attorney Neil Abayon. Yes po. The third. Apo. The third. Welcome, Neil. Thank you, Attorney Guanzon, for having me. So, i-correct lang ito, ma'am. Party list representative po ako. Party list ka ba? Yes, okay. Si Attorney Neil, mga tao gusto nilang maintindihan itong bakit naghabla si Attorney Man Scarpio. So, Yes. paki-explain lang po natin. So, yung pinaka-purpose lang po talaga is gusto natin panagutin yung mga taong may nilabag sa batas. That's the simplest way to say it. This has nothing to do with the impeachment para pigilan, i-TRO, or magka-injunction. Ang sa amin lang po dito, the main issue, number 1, whether or not may violation ba sa batas. If yes, then you should be held liable. Yun lang po. Ano pong violation yun? Ang nakasaad dyan sa criminal action ni Attorney Man Scarpio? So yung legal basis po namin are 3 cases. Number 1, the Anti-Money Laundering Act. Number 2, the Bank Secrecy Law. And number 3, the Data Privacy Act. Lahat po kasi yun, may kanya-kanyang penal provision when you disclose confidential matters in an illegal or improper way. Sino naman po ang hinabla ni Attorney Man Scarpio? So the Anti-Money Laundering Council, the BSP, and some members po of the House of Representatives. Some members? Yes, some members lang. Can you cite a few? Si Congresswoman De Lima, Congressman Jokno, among others. Bakit si Luistro wala? Si Congresswoman Luistro is also included. Oo, siyempre, favorite namin yun eh. Si Congresswoman Luistro talaga. Siya ang due process queen. Kailangan ho kasi malinaw sa mga tao na ano naman kaya ang kinalaman dito ni Attorney Man Scarpio sa impeachment? Bakit po siya nasali dito sa mga sabpina ng committee ni Luistro? So yun nga rin po yung issue talaga kasi si Attorney Mans is a very private individual. He's a practicing lawyer. Practicing lawyer. And he is, number 1, not an impeachable officer. Number 2, if you look at him from the start of the public office career po ni VP Sara, he is a very low-profile individual. In other words, he performed earnest efforts to maintain his privacy. Yes. So hindi siya classified as a public figure na pwede na lang
basta-basta isama on public issues. Oo, tapos he ang maintained ginawa that. nila sa House Committee ay sinabpina nila ang Yes. AMLAC, Yes. the Anti-Money Laundering Council, na mag-submit ng anong mga records ang sinabmit sa kanila sa Well, investigation sa impeachment. So allegedly, yung in-explain po or yung sinabmit ng AMLAC ay yung mga financial transactions daw po. So I say allegedly kasi up to date, wala pa kaming official receipt. Oh, walang kopya. Nung Ang pong nasasakdal, AMLAC report walang na yun. kopya. Ito yung sinasabi ko lagi, na hindi natututo itong House Committee at si Congresswoman Luistro. Kasi sa first na impeachment ruling ng Supreme Court, ay due process din ang focus ng decision na yon, yung lack of due process. Kaya ito na naman, si Congresswoman Luistro, na kung ano-ano ang pinagsasabi na. Nag-object na po dito ang mga ilang congressman na bakit sinasabi na para dagdagan ang mga dokumento na ipapasok sa records, na ipapadala sa Senado. Kasi po, sinabi nga ni retired Justice Ascuna, Supreme Court Justice, na hindi dapat dinadagdagan ang complaint. Kung ano ang sinabit doon, ayun na po yun ang dapat sinusuri nila. Sinabi rin yan ni Congressman, my friend, Congressman Rufus Rodriguez of Cagayan de Oro, that this is a fishing expedition. Kasi hindi naman yan kasali dito. Tapos, isasabi na ninyo. Masigasig po si Attorney Congressman Terry Ridon dyan sa pagsasabi na. Galit na galit At sinabi din ni Congressman Paulo Marcoleta. Sinabi din ng Vice Chair. And that's what also Congressman Garbin said. So, hindi po nagkulang ang ilang congressman sa pag-object nitong pagsasabina ng committee ni Congresswoman Luistro, pagsabina ng mga kung ano-anong dokumento na idadagdag nila, kagaya nung affidavit at supplemental affidavit ni Madriaga. Dinagdag din nila ang affidavit ni Trillanes. Kung kaya, pag in-admit nila kasi yun, di kahit ano, pwede nilang i-admit. Pati ho menu ng binagoongang baboy dyan, baka pwede nyo nang i-admit. Ano pong ginagamit na rules of court dyan sa Justice Committee? At kung ano lang ang gusto nila, yun na yun. Whatever they can think of to make matters worse for the Vice President, which is precisely why I am saying that again, they are tinkering with the constitutional requirement of due process. And then when the Vice President went up again to the Supreme Court to question this impeachment proceeding, sasabihin nila, ba't ka natatakot kung wala kang tinatago? Kayo naman, para naman kayong hindi abogado dyan. Tayo mga abogado, pag may violation ng konstitusyon, akyat, bakit ano naman ang masama kung siya ay pumunta ng Supreme Court? Hindi po ba ang Supreme Court ay ang final arbiter? Hindi po ba? Pag sinabi niyo po, may kasalanan, kaya ayaw niyang ipaproceed dito. Hindi po. Nakita ko sa video si Vice President Sara, sabi niya, then go ahead. Iakyat niyo na. Ako, ang tingin ko dyan, kung ganito lang din, na kung ano lang ang gusto nyo, gagawin nyo, sige, gawin nyo na lahat. Gawin nyo na lahat. Para maakyat nyo na yan sa Senado at doon na mag-trial at doon na mga abogado ni Vice President Sara ang pwedeng magtanggol sa kanya at mag-present ng kanilang ebidensya. Hindi ba, Attorney Abayon, na si Congressman Paulo Marcoleta ay nagsalita kanina sa hearing? Nakita ko nga po yung Anong manifestation sabi niya? May sinabi siya tungkol sa beat Oh. So, Sabi hindi niya, daw niya tututulan. Kasi hawak yung beat. Anyway, Chair, hawak mo ang beat. Talaga to. Hawak ko ang beat, hawak mo ang beat. Hawak mo naman ang beat Di ba? Kaya, todo mo na. Sinasabi ni Congressman Paulo Marcoleta, buksan nyo na yung kahon na yan. Buksan mo na ang kahon para malaman na natin talaga kung ano ba talaga ang laman niyan. Dahil alam naman ninyo, ang BIR nga ay ayaw nga magbukas ng kahon. Dahil that is the BIR believes that it will violate the bank secrecy law.
Or, no, ITR ito. NIRC. Yes, ITR po. The National Internal Revenue Code. Yes. So that's against the law. Eh, yung ITR na yan, that is not for public consumption. Hindi ba, attorney? Yes. Oo, kaya ayaw ng BIR. Pero sinabi na nila, dalhin nyo dito yan. Di dinala sa kahon. Oh, ngayon, ayaw ng BIR buksan. Ano nangyari dun sa hearing, attorney? Wala kasi ako dun eh. Yung nagka-voting po, then majority voted to not open it. O, kita mo? Ba't ayaw niyo buksan? Natatakish ba kayo? Ano? O, di ba? Eh, bakit takot kayo? Dapat buksan niyo kung hindi kayo natatakot na tama yung ginagawa niyo. Kumbaga, the shoe is now on the other foot. May I add something, Attorney? Yung isa sa congressman, nabasa po namin yung statement, yung sinabi niya is out of caution na sa Senate na lang daw gawin. So yun lang din naman po yung sinasabi namin to begin with. We sent them cautionary letters actually Yan. prior to the April 22 hearing pa. Anong sinabi niyo doon sa letters? To be more on the cautious side due to confidentiality loss. Yun. Sa pinadala po yun sa AMLAC and sa BIR ng side ni Attorney Mans. Quoting Supreme Court decisions, that congressman was probably a lawyer, said, I am erring on the side of caution. This time po sa BIR. Pero unfortunately, dun sa AMLAC, iba pa yung position nila dun. Nagawa na. Nagawa na eh. Binuksan nila. Yung sa AMLAC po, di ba? Yung sa April 22, they disclosed it. Oo. Pero ngayon, sa BIR, they are now more on the cautious side. Oo. Alam mo, tama talaga na binabatikos natin sila eh. Kasi pag walang batikos, talagang akala ng mga ito sila ng pinakamagaling eh. O ano, ito yung boto. Kanina, attorney. 6 votes, yes. Buksan ang kahon. 38 votes, wag buksan ang kahon. At walang nag-abstain. Sino po ba yung 6 na buksan daw ang kahon? Sigurado ako, negative dyan ang boto ni Congressman Garbin, Congressman Jennifer, Congressman Rufus Rodriguez, yung mga Mindanao kaya na congressman dyan, marami dyan sa negative. The boat is sinking. The boat is sinking. Yan na po ngayon ang nangyayari. Kaya tingnan po ninyo. Kung hindi ba yan the boat is sinking, eh bakit 38 votes yan ang no? Huwag buksan ang kahon. Actually, on the part po of Attorney Man, sa political side, medyo ano kami doon. Wala kaming pakialam masyado. More on sa legal lang talaga. Tinitingnan lang po namin, meron ba kayong nilabag sa batas? Kung may makita kaming mukhang may nilabag, we will file the appropriate cases. Ganun lang po. More on sa legal side lang talaga kami. Attorney Mans Carpio ay criminal action. Criminal action po. Opo. Yes. Saan pong fiscal ito final? Quezon City Prosecutor's Office. Yun. So, aabangan ho natin yan. Kasi magiging landmark case yan. Hindi po ba? Kasi sigurado naman, pag sila ay nag-probable cause, charge sila ng fiscal, akyat naman sila. Mag-appeal sila. Kayo, ganun din man si Attorney Mans Carpio, hindi po ba? So, He is ready to exhaust he is all ready. available legal remedies. Yes. So, magiging landmark case ito, mga kababayan. Mabuti naman, para malaman naman po ng mga congressman na hindi naman po sila, they are not immune from this negative public opinion. Kasi ang lagi nalang iniisip nila dyan, habang nandito kami sa loob ng halls of Congress, we are not accountable. Oh, tama Yes. ba yun, attorney? So, yung may parliamentary immunity po yan, yung ini-invoke nila. Pero in this case po kasi, we sued them in their personal capacity. Yun. Kasi may jurisprudence din po na nagsabi na if you perform something illegal, that is not considered your official function. Therefore, parliamentary immunity will not apply. At saka, they are presumed to know the law. Hindi po ba? Yes. Kaya, hindi po defense yun. Yung personal mo na liability dyan, pag hinabla ka sa criminal action dahil naglabag ka ng batas. But syempre, alam nyo naman mga kababayan, hindi naman gagawin yun ni Congresswoman Luistro at ng itong kasamahan niya dyan kung walang baton. Ha? Sino ang humahawak ng beat? Oh, sino ba talaga ang totoong humahawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Ang humahawak talaga ng baton ay ang majority leader. No other than Congressman Sandro Marcos. He is the one
who is really holding the baton. And you know, it doesn't look well for his father. Before, meron silang scapegoat, si Martin. Pero ngayon, when Sandro Marcos does something, he is practically doing it for the benefit of his father, the president. Yun ang disadvantage niya. Kaya, yung caution should really apply and should be thought of by Majority Leader Sandro Marcos. That word, caution. Because he has more to lose in this impeachment game. After all, it's very hard to win because in the Senate, they need 16 votes. Hindi ba, Attorney? Oh, and now they only have 14 because there are 15 of them in the majority. And J.V. Ejercito told me weeks ago that he's not in favor of that impeachment because ang dami-daming trabaho pero dapat nilang unahin. So, curious lang ako dyan kung sa 6 votes na yan in the affirmative, si Chel Jokno kaya nag-yes dyan? Kasi dati siyang dean ng College of Law ng LaSalle Taft. Di ba? Yung mga abogado dyan, siguro si Ridon, si Terry Ridon, siguro nag-yes. Kasi kampong-kampo siya ni Chairman Luistro Chair Luistro Gusto ko lang malaman, kaya ifa-flash natin, no, ang mga bumoto ng yes at bumoto ng no. At saka, caution. Do not forget the word caution. You know? Ayan na, affirmative. Bumoto na buksan ang beat. Buksan ang beat. Congressman De Lima, Congressman Asidre, Congressman Tinio, party list. Congressman Co, party list. Congressman Ilago, party list. Congressman Defensor ng Iloilo. Yan po ang status ngayon ng box na yan. At na-suspend ang impeachment proceedings dahil dyan sa motion na i-suspend at binagbotohan nila. So, I suppose mag-continue yan. Pero, Attorney, ano yung bank secrecy law na sinasabi nila na exempted daw yung impeachment dyan? Kaya sinasabi ni Luistro na exempted naman itong yung impeachment anong reklamo nyo? Ano So pong even, sagot nyo dyan? let's say for discussion purposes, let's accept their defense. They have to remember, sa AMLA, wala pong exceptions. Any information is absolutely confidential. Yung nakalagay sa new amendment po ng RA 9160. RA ano po? RA 9160 as amended. As amended, Section 8A. Kung basahin po, it's very self-explanatory po. Any information you received, the Secretariat and AMLA cannot disclose, shall not disclose in any manner or form. Even once they leave office, hindi pa rin pwede nila i-disclose. in any manner. In any manner. At yung pong AMLAC law ay may penal provisions. Yes, yung penal provision, amendatory provision din po yun, nilagay doon na yung Section 8A, if you violate that, may kulong na 3 years to 8 years. Yun. Plus a fine of 500,000 up to 2 million pesos, if I'm not mistaken, 2 or 3 billion. Plus disqualification from office. Is that covered by their so-called immunity from suit? Yung range po, it can be argued. However, yung sa amin dito, we sued them in their personal capacity because they performed something illegal already. Yes. Therefore, hindi covered. Even if they performed it inside the House of Representatives building? Yes. If it violates the law? Yes. Because If it is no one illegal, is a criminal above the act. law. Yes, Di that ba? is correct po. Kaya ito pong impeachment proceedings, Attorney, ano naman kaya ang pakiramdam dito ni Attorney Man Scarpio? Well, unang-una, he is affected kasi para siyang naging collateral damage kasi private person nga po siya, pero lagi siyang kinokonek. So, dapat hindi po ganun kasi every person has the right to privacy. And yung sinasabi po ng House ngayon, di ba, they are initiating, it's a constitutional function, therefore, they can, in simple terms, they can do whatever they want as long as they are exercising that function. Pero we have to remember, as emphasized by the Supreme Court, Duterte versus HOR 2025, the Bill of Rights applies in all stages of the impeachment process. Correct. So the right to privacy is under the Bill of Rights. Tapos yung numbering din po,
Bill of Rights is Article 3, yung right to accountability, Article 11. So if we look at that, we can argue na medyo may hierarchy po yung Bill of Rights. So dapat respetuhin po talaga yun, yung right to privacy of a private individual. And the Bill of Rights. And the Bill of Rights. Oh, yes. lalo na pag congressman sila, hindi ba? With more reason, di ba? Na dapat sundin niyo po wag niyong i-violate ang constitutional rights ng citizens. Ang defense yagi nila dyan, attorney, public figure siya. Yun. Na public figure siya dahil asawa siya ng vice president, so he is fair game. Ano pong sagot niyo dyan kung public figure bang si Attorney Man Scarpio? So, yung position po namin, by simply marrying a public figure does not automatically elevate you to that status. Oo. Especially dito sa stage po ni Attorney Mans or sa circumstances po ni Attorney Mans na if you look at the whole career of VP Sara, lagi po siyang low profile. He's never in the spotlight. So makikita po ng public na he took earnest efforts po talaga para ma-maintain yung privacy niya. Therefore, he should not be considered. Yes, at ng mga anak. So, therefore, he should not be considered a public figure. Besides, the law does not give an exception, di ba? Hindi naman sinabi doon sa AMLA law na shall not disclose in any manner except. Walang exception, wala di po ba? any exception din. Plus Walang that din po. exception. Yung bank secrecy law, meron ba exception? May exception, impeachment case, pero wala pa namang actual case kasi evaluative stage pa lang sila. Oh, correct. So, there is no impeachment complaint yet. There is no articles of impeachment yet filed in the Senate. Meaning, the word impeachment there, there's an exception to the bank secrecy law, does not apply. Yun ang argument nyo, di ba? Yes, dapat sa Senate lang yun. Yes. So, it's the Senate, mga kaibigan, ang misto lang magiging korte nito. Hindi ba? At ang Senate President, SP Soto, siya ang magiging parang Chief Justice doon. No? So, magro-rule din siya sa procedure, ganyan. I'm sure he will be assisted by his lawyers because, well, he is not a lawyer. No? And therefore, he is not, he has not really practiced the rules of court. So, at sinasabi naman ni SP Soto when I interviewed him, personally, sabi niya, ayoko na sana ng impeachment dahil napakaraming problema. Pero kung yan po ay iakyat sa amin, ay gagawin ko naman po ang katungkulan ko. Kaya yan sabi niya na mag-prepare na lang tayo. Kaya dagdagan niya na naman ang problema ng Senado na ang dami-dami pong trabaho. Nasaan na po yun? Yung bill na dapat isuspend ang excise tax na collection at VAT collection doon sa ating gasolina at crudo o diesel. Nasaan na po yun? Dahil kailangan na po may pasa yun ng Senado. O, nasaan na po yung bill na bawasan po ang VAT? Lalo na ngayon may krisis. Di ba meron din po yung counterpart sa Senado? O meron ba? Di ba? So, ay ibig sabihin, wag po kayong umiwas sa totoong trabaho. Do not avoid the real work. Ito lahat ng impeachment na ito, distraction ito eh. Para makalimutan na namin yung mga maleta-maleta. Para ano? O, tayo ngayon, ipakukulong na ni Ombudsman Remulla si Martin Romualdez. At, nako, isama pa si Chis Escudero. Mga kababayan, ang ating problema sa bansa ay hindi naman po masusolve ng impeachment. Hindi po ba? Yeah. Kaya po, para sa akin, this is all a waste of time and taxpayers' money because the real work is gutom na po ang mga Pilipino. Ito po ang dapat pagtuunan ng pansin ng ating BBM at ng ating Kongreso. Maraming salamat, Attorney